Okay, so magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod na magbibigay ng mensahe sa inyo. Of course, and syempre, mula kay God sa mga ascended masters, Holy Spirit, angels, archangels, and mga spirit guides, ancestors, universe, elementals, and animal spirits. Okay, so now is syempre, nais ko po muna no, na magpasalamat po sa lahat po ng mga patuloy na sumusubaybay ng ating YouTube channel, sa mga new subscribers, and also sa mga followers ko na rin na nagmula po dito sa YouTube channel, nagpupunta po or nagvi-visit po sa aking ibang sa TikTok account and Maria Adonai FB account. So sabi nila doon sa Maria Adonai FB account is mas madali daw po ang access. Like, sa mga gusto po kasi siyempre pagka nag-post na po ako do'n, nag-upload na ako ng mga videos do'n about the reading, is nandun po yung, nakakapag-send agad sila ng message sa mga gusto pong magpa-reading. Unlike nga naman po dito, hahanapin pa kung saan ako mako-contact, yung mga gano'n. So, sorry po kung hindi po ako visible, I mean, hindi ako nagpakita ng face ngayon kasi hindi po ako presentable to, humarap po sa inyo kasi kagigising ko lang. As you can see, andito po yung kape. Okay, so ganito po muna tayo 'no, importante po dito is makapag-send po ako ng message po sa inyo. So, let's see kung ano po ba ang ibibigay na mensahe po sa atin ng ating mga guides 'no. Wait, magsisindi lang po tayo ng kandila. I'm using blue candle na tea light. This is for protection actually. So this is, I'm manifesting or I am praying for this na talaga magbigay po ng protection sa akin at sa inyo rin na mga listeners ko and followers. I mean subscribers. Okay, so hindi pa masyadong lusaw kasi yung naandun. So dito ko muna siya ilalagay para meron po tayong guidance. I mean guide and protection from talagang evil spirits. Doon na tayo. Or from mga negative energies na nagmumula lang dyan po sa paligid-ligid. Okay? So, let's see. But later, I'll try no kasi medyo nagpatanghali po ako ng gising talaga ngayon. Kasi nga po, today is Friday, so may ritual po ako. So, kailangan ko po ng talagang enerhiyang solid po doon. That's why nagpatanghali po ako ng gising. So, nagising po ako ng mga, anong oras na ba yun? Mga 8 o'clock ata. 8 o'clock. Ay, hindi. Hindi pala. 8 o'clock ako nag-breakfast. So, nagising ako siguro mga 5:30. Ay, hindi, magfa-5. So, late na po yun kasi ang gising ko nga po is 3. Okay, so before that, syempre, mag-ano po muna tayo, mag-pray po muna tayo. And, bubungaran ko kayo again ng angel number, no? Para hindi naman po nasasayang yung aking mga cards and makapagbigay din ng mensahe sa inyo ang ating mga angels. And para po sa mga baguhan dito, no, ako po ay spiritual tarot reader. I'm also a spiritual healer. And hanggang doon na lang po. Kasi parang ayoko na rin po munang mag-ritual. No? So, ang nire-ritualan ko na lang po ngayon talaga is yung mga nagpapaalaga. No? But yung mga may gusto pa pong magpa-ritual, ay, suko na po ako. Kasi parami na po ng parami. No? And ang ritual ko po kasi is hindi naman po isang araw lang. So, marami pong, ginagawa ko po yun is 9 Fridays. Okay? So, hindi po siya isang shot. So, that's why andito yung sa dami ko po ng mga accounts na rin po na hawak, hindi ko na po masyadong, parang, katawan ko na po yung bumabagsak. Though the spirit of mine is strong, but my physical, no, is talagang affected na. So, andun po yung kailangan ko rin hinay-hinay or kailangan ko rin po alagaan ang sarili ko. Kasi andun na po yung talagang to be honest is nawawalan na po ako ng time sa family dahil dito sa mga ganito. But once na nag-start po kasi kayo sa ganito, ay ang hirap na po talagang iwasan. Ang hirap na pong tigilan or pigilan. Okay? So now is gagamit din po tayo nito and I'll check no kung ano yung magandang gagamitin natin na tarot. But dito po sa tabi ko, let's see kung ano yung makakalabasan din, kukuha na lang po ako ng tarot later. So doon muna po tayo sa angel number,
no? But before that nga is kailangan po nating mag-ask ng guidance, protection, healing po, no, sa ating Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, at sa ating Diyos Ina para po tayo ay bibigyan ng kaligtasan ngayong araw na ito at sa mga susunod pa po na araw. Okay? Sa ngalan ng Diyos Ama sa langit, mahal na Kristo, mahal na Birheng Maria, mahal na Santo Niño, basbasan po ninyo ng napakalalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngal, banal na espiritu, ang mga cards ko na ito para po makapagbigay ako ng mensahe sa aking po tagapanood na magbibigay po ng kasagutan sa kanila po mga katanungan. Naway ako po ninyong bigyan ng kami po, lahat na naririto ngayon, nakikinig, nanonood ng aking mga ah, solid na subscribers at mga iba pa po, even the silent viewers po. Bigyan niyo po ng kaligtasan, iri po sa mga kapahamakan, disgrasya sa kuna, at po klase ng karamdaman na tukso, lalong-lalo na po sa mga atake ng espiritu ng mga pasaway na mga mangko na yan. Naway kami po inyong lukuban, bigyan ng balabal na inyong liwanag para po hindi po kami masalbahe ng mga itim na nilalang. Maraming salamat po. Amen. Okay. So, syempre doon po muna tayo sa mga no. Dito muna tayo sa ating angel number before tayo mag-proceed sa nakaraan, ano? So, ano ba ang angel number para po sa kalahatan or para sa mga baguhan? Ito po is, kumbaga, once na nakakakita po kayo ng mga synchronicities like mga 1001, 112, 0303, 999, yung mga ganyan po, no? So, madalas po ito nakikita sa clock or sa orasan. And for some, yung very rare naman po, like kung ano po yung matitigan ninyo, kung yung makita ninyo sa sasakyan, parang alam nyo po yun na hindi naman sinasadya, pero nakita nyo po yung plate number, nakita nyo po yung room number, yung mga ganyan. Ibig sabihin po nun, may message po sa inyo ang mga guides ninyo na angels. Those numbers na pinapa-appear po sa inyo or pinapakita po sa inyo ng mga ito is lahat galing po yan sa mga anghel na kailangan nyo pong actually, let's be thankful din sa Google kasi sila rin po magbibigay ng kasagutan dyan. No? So, maaano nyo naman po yan malilink nyo sa nangyayari sa inyo tapos yung lalabas na angel number. Okay? So, ano po ba ang energy for today? 333 is here. Support. So, your first card is support. So, andito yung growth, creativity, joy, community, vision, talents. So, seeing the angel number 333 is a sign. It's a time now to focus inward, works on your skill, discover your talents, and use your imagination. Unleash your inner artist. Doing so will boost your self-esteem and sense of competence. It does wonders for your sense of purpose and contributes to your community. Okay, so now is andito yung sinasabi dito in general, the 333 po talaga is a support, no, from the universe, from the divine, from your angels, sa lahat po na mga ginagawa ninyo. Now, the vision, if you have the vision, if you have the talents, if you have some missions as well, individual man yan, community or group or what, no, dito yung meron kayong growth. Also, this is 333 is considered as the Holy Trinity or yung Santissima Trinidad in Tagalog. It's Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo na nagbibigay po sa inyo ng support. You're so blessed and be thankful and grateful to God no, nandyan siya para po sa inyo. Na ibigay sa inyo itong pagkakaroon ng creativity, positivity, um, also yung sa vision, yung mga ganyan. So, andyan sila to support you at all times, no? Now is use your imagination, use your vision, use your dreams, no? Kasi yan is a message na talagang from God, no? From this 333 or from the Holy Trinity. Okay? So, next card mo is 0550, the eye candy. Okay, so what about the 0550 angel number? This is the eye of candy. The eye candy. So this is like parang third eye, no? Pinaka third eye ninyo. Like andito yung lahat po no ng mga kutob nyo ngayon.
Kung noon parang lagi kayong duda sa kutob na meron kayo, eh. But now, yung mga kutob po ninyo for sure parang napapansin niyo lately, 'no, pagka kinutuban po kayo totoo. Pagka meron pong bumulong sa inyo, parang alam niyo na agad na mangyayari. Now it's up to you 'no, pagka alam mong pangit kontrolin mo na agad 'no. Ipagdasal mo na agad, lusawin mo na agad. But if this is a positive one na binibigay sa inyo ng mga angels niyo, ng mga guides niyo, then manifest niyo 'to. Kasi I know that you are a powerful manifestor as well, okay. So now there's a here's the message 'no, get some flesh air or call some of your pals over. Parang ano 'to 'no, parang kailangan mo rin ng socializing, kailangan mo ring mag-relax, my goodness, tao ka pa rin, hello. Kung yung nga mga elemento nagsasaya, eh, nagsasayaw, kumakanta 'no, pagka talagang andiyan yung gusto nilang alam mo yung pagka very peaceful talaga, gano'n ang ginagawa na and ikaw din naman gano'n 'no. So, kailangan mo rin talaga ng socializing or magpakipag-socialize sa iba. Okay, so there is so much natural beauty waiting to be discovered. So marami. Alam nyo kasi kung halimbawa andito yung parang hindi nyo sabihin natin yes, no? Talaga po tayo may mga problema talaga sa buhay at abnormal ka pag wala ka nito, no? So, kumbaga andito yung wag mo namang masyadong dibdibin. Lagi nyo i-convert or da-divert yan sa maganda. Kasi po kung lulunurin niyo yung sarili niyo diyan sa problema na yan, wala pong mangyayari sa buhay ninyo. Mapapariwara lang kayo ng lubusan. Worst, baka makita na lang kayo nakabitin, yung mga gano'n, 'no. So, either you will soon become involved in an exciting new project, see, there's an opportunity na darating sa inyo, 'no, na, sooner, 'no, sabi nga dito ng angel mo. So, or you will go out on a date or maybe andito nga yung reconciliation or maybe andito yung, meron kayong mga plans to take a vacation somewhere na talaga namang matagal mo ng gusto na hindi mo pa napupuntahan. And now this is the time that God, the angels will send you there. Okay, so put your charisma to use everywhere. No, spread your arm around. So now is dito yung don't close no your heart no sa mga ganitong opportunities. Always open your heart sa lahat kasi God is now beside you always no to for you to feel yung rewards na binibigay niya sa'yo because of andito talaga yung ang dami mong sakripisyo, ang dami mong pagsubok na pinagdaanan sa buhay. Now is the time 'no, for you to feel 'no, na eto na nak, eto na yung gusto mo, ibibigay ko na sa'yo. Okay. So that is, 2 cards 'no, na ibinigay sa inyo ng angels. And here is the bottom of the deck is the 1717. 1717 is drama alert. Okay? So, now is the time, no? Parang andito talaga yung soul mission na tinatawag. Independence, no? Alone. Alone time. Maybe andito yung talaga for some of you is mas gusto niyo pang mag-isa. Parang ayaw niyo munang makisalamuha sa ibang tao. Maybe you are too focused on something na talagang gusto mong magkaroon ng development, mas powerful or anything, no, na alam mo sa tingin mo ikabubuti mo at ng pangkalahatan. Okay, so here's the message. So take a few deep breath and focus inward. You need time to think things over and consider your options. At this time, you must rely solely on yourself. You might not believe it, but you're heading in the right direction. What appears to be in a lull in activity is just a natural part of the process. So, huwag ka mawala ng pag-asa. Huwag ka ring magdrama. That's why andito si drama alert. Okay? So, huwag ka ring magdrama, huwag ka ring mawala. I mean, alam mo yon lahat ng ginagawa mo is magiging fruitful soonest. Kung akala mo kung akala mo parang hindi na pa-process yan, no. Mali ka dun. Andun ka na eh. Pina-process lang. Okay? Or inuunti-unti lang pero darating at darating kang dun sa dulo na sa'yo ang panalo. Okay? So, kailangan mo lang talagang ipagpatuloy yan and just always take a deep breath, no? Para hindi ka ma-stress. Okay? So, here's your number, no?
Okay, so hopefully araw-araw magkaroon tayo ng ganito. Okay, so now is dito na tayo sa ano bang mga pinagdadaanan mo? Bakit gano'n ang sinasabi sa'yo ng mga angel numbers, ng mga angels mo na especially dun sa parang nagiging hopeless ka na sa mga ginagawa na parang sa tingin mo or palagay mo or pakiramdam mo, wala naman parang wala naman nangyayari. No, it's not. Akala mo lang talaga wala. Kasi hindi siya visible, no? Or minsan meron pang papitik-pitik na nangyayari sa buhay mo. But the truth here is, lahat 'yan is connected. Okay? Lahat 'yan is may resulta na. So just hindi mo pa nga lang siya talaga totally nararamdaman sa ngayon. But meron 'yan. Imposibleng wala. Okay? So let's see kung ano pa ba ang message, no? Let's see. Oops. First card mo is unexplained disappearance. Okay. Next is achiever or accomplishment. Ay, ang bilis ng card ah. Imprisoned. What else? Wag naman to, ang dami. Okay, ulit. Okay, so kukuha na tayo dito ng 4 cards and next is the bottom of the deck. Executioner, abuse, and the human sacrifice. Okay. So now, no, sinasabi mo nga dito na ikaw is parang failed or pakiramdam mo is walang nangyayari sa mga ginagawa mo sacrifices or even kung halimbawa sa mga paggagamot, sa pagtataro, sa pagtatrabaho mo sa labas, parang pakiramdam mo walang sino man nakaka-appreciate and at the same time parang wala rin nangyayaring growth sa buhay mo. Para kang gumagawa lang pero puro gawa lang, parang hindi mo nakikita ang resulta. Yan yung sinasabi mo, no? So andito yung ngayon, no, ipapaalam sa iyo 'to ng Panginoon, ng angels mo, ng mga guides mo na kahit ikaw hindi mo ma-explain bakit biglang tumigil, bakit biglang nawala, bakit parang nagbago, nagkaroon ng achievement, nagkaroon ng accomplishment. Paano nangyari yun? Parang hindi mo na ngayon mabalikan kung paano ang ginawa mo just to succeed dito sa intention mo na 'to or dito sa laban mo na 'to. Okay? So, andito kasi yung paano mo napanalo 'to because of andito yung security. In prison is yes, nakakulong 'yan. Parang ikinulong mo na yung sarili mo sa tipong, just like the protection ano. Parang andito yung maybe you ask the guides, the universe, si God na ikaw is balutan or ikulong ka sa bisig ng Holy Spirit or sa kakayanan at kapangyarihan ng Holy Spirit, no? Kasi and you know what, ang pinaka the best dito is binigyan ng hatol 'tong gumagambala sa inyo or nangungutya sa inyo. So there's a karma going on dito sa person na 'to. That's why andito yung nakakausad ka na and unti-unti 'no, nararamdaman mo na hindi na gano'n katindi yung nararamdaman mong mga sacrifices sa buhay mo. Yung mga pagsubok ba, yung mga gano'n. Kasi masyado ka ng inabuso nito, eh. And some of you here is we have the ritual sacrifice. So meaning, andito yung for some of you is talagang nagkaroon kayo ng mga like, matitinding pagsubok, spiritual attacks, physical man yan, mental, emotional, financial, because of andito nga po yung ginawan kayo ng ritual. But you know what? Ito is, um, babalik at babalik na sa kanila. Kasi nawala na eh. No, nawala na yan. And ikaw is the achiever or na-accomplish mo lahat to. Na ikaw mismo magtataka kasi nga under ka nito. No? So ito yung pagtataka mo kung paano nawala, no? Paano mo nabasag, no? Yung mga ganitong paninira sa yung ritual na ginawa sa yung pangungulam na ginawa sa yung gayuma na ginawa sa So it's very unexplainable, no? So andito yan talagang noon, no, siguro mga past 2 months, 3 months, no, is talagang andito yung ano ka, talagang parang ikaw din mismo hindi mo alam
'no, kung papaano nawala, paano nangyari 'to, yung mga gano'n, 'no. Pero andito yung talaga masasabi rin natin na achiever ka. Kasi nga noon din, parang ganito din sa reading pero ito kasi is nag-reverse lahat 'no, na dati kang nakakulong. Dati kang halos gusto nito bigyan ng kung ano-anong karamdaman. Masyado kang inabuso. Yun yung ginawang ritwal sa'yo, masyado kang inabuso nito. That's why andito yung go lang, sabi nga sa angel numbers mo, go lang. Kung ano yung alam mong ikaka-positive ng vibes mo, ng energy mo, go. Kasi nandiyan sila to support you. Remember 333 angel number is there, 'no, to support you. Wait lang, okey? Anyway, mamaya na 'yan. Okay, so let's see kung ano pa 'no. Kung may bababa pa ba. Manufacturer, we have the torture, socialite. Ah. Parang for some of you 'no, ito rin yung mga naranasan din actually. Parang hindi rin kayo masyadong into outdoor activities 'no. And the saints or philanthropist. And we have the gluttony or the diet one. Okay. So it says here na andito na ngayon yung ginagawan mo na lahat ng paraan. No, andito na yung ginawa mo na yung best, kumbaga, yung pinaka-best 'no. Kasi nga andito kahit na parang pakiramdam mo nasasaktan ka na, alam mong parang sasaktan ka nitong mga 'to, especially 'no, yung mga may spiritual attack dito. Alam niyo po kasi kung halimbawang kayo po is just an ordinary person, like hindi naman po kayo I mean like me, like us na nanggagamot po. So kami po talaga is may mga pandepensa, may mga kinakain na salita, nagre-ritwal po kami, nagkokonsagra. 'No, for the protection, healing as well. And kayo po kasi is more on siyempre andito yung prayers. So kung akala niyo po yung mga, ganyan, nasasaktan din po sila diyan. Kung halimbawa nga po ito pa nga yung sinasabi ko sa inyo na kami pong mga manggagamot, once nagpagamot kayo sa amin at kami po'y nagbilin sa inyo, 'no, nadasalan niyo yang gamit niyo na yan, siyempre kukuha po kayo ng mga amulets, 'no. So andito po yung or medallions, langis. So kailangan niyo pong dasalin yan, lagay niyo po sa altar yan. Para ma-continue po yung buhay. And at the same time, lalakas at lalakas po yan at didikit po yan sa inyo like kayo na po talaga ang nagmamay-ari sa kanya, na kayo na rin po ang kanyang poprotektahan. Hindi na po yung pinanggalingan, okay. Like sa amin, yung mga gano'n. But yung pong soul namin or yung energy po namin is nandun pa rin po sa mga tangan na yun. So you are connected with the healer kung saan niyo po kinuha yung mga tangan ninyo, okay. So now is andito po ngayon yung, nasasaktan na sila ngayon, oh. And actually ngayon nasasaktan sila sa dasal mo, nasasaktan sila sa mga panalangin mo sa Panginoong Ama na ganito po, ganito, ibalik niyo po sa kanila, ganito, ganyan, et cetera. 'No, wag lang po kayo mananalangin na ano na mamatay ka na sana, mamatay na kayo, yung mga wag gano'n, 'no. Ang mas maganda pa rin po talaga, pakinggan ka, parang andito makiusap ka ng lubos sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo na ikaw ay dingin sa panalangin. Kaawaan niyo po kami. Kami po inyong bigyan ng kagalingan at bigyan po ng kaparusahan ang gumagambala po sa amin. Ipaubayan niyo po lagi. Let go, let God nga po tayo eh. No, let go, let God po tayo. Kasi to be honest with you, ako po, syempre po manggagamot po ako and andito po talaga yung may nababangga po talaga tayo. And meron po talaga na siyempre, pagka ganyan lalo po pagka nagre-ritwal ako, may nababangga ako at andun yung iba pilit po akong pinapasok, pilit po akong gustong parusahan. Hindi nga lang po makapasok, hindi nga lang po makapag-send ng I mean, because of the boundaries na meron ako. So, now, ah, kasi makikita niyo naman po 'yan, eh, 'no? Makikita niyo naman po 'yan sa mga manggagamot pagka talagang medyo yung energy is drained 'no, nasa way of pananalita, nasa physical mismo, yung gano'n. So, once na nandito na po 'yan, talaga pong meaning, talaga marami na pong nasasagasaan, hindi lang po tao pati elemento, kasi may mga gabay po 'yan, eh. Kung kami pong mga manggagamot is may mga gabay, sila rin po siyempre meron. Humuhugot po sa lupa 'yan, humuhugot sa puno 'yan, humuhugot sa bundok 'yan, sa lawa, et cetera, 'no?
Ako po, to be honest, kung sino po yung dumating dito kasi po ang humihingi po ako sa Ama na ako'y pagkalooban ng gabay, na malalakas, ganito, ganyan, 'no. So, hopefully gano'n din po kayo. Huwag kayong hihingi, magre-request sa halimbawa may nadaanan kayong puno, nadaanan kayong lawa, hihingi kayo doon. Humingi kayo direkta sa Ama, 'wag sa mga 'yan. Kasi kung talagang gusto kayong gabayan niyan kahit hindi niyo po tawagin 'yan, kahit hindi po kayo makiusap diyan at gusto kayong gabayan niyan, gagabayan po kayo niyan. Sasama sa ayaw at sa hindi, sa ayaw niyo at sa hindi. Sasama at sasama po 'yan, okey? Gano'n lang po. Ako nga po malalaman ko na lang nadagdagan na 'to, malalaman ko na lang puno na naman 'tong sopa ko. Pero yung iba nasa kwarto na. Alam niyo po 'yun, yung iba nasa dingding, yung iba nasa kisame, yung mga gano'n. So, hindi niyo po kailangan manghingi sa mga nature. Si God po kasi talaga magse-send sa inyo niyan. And kung mararamdaman niyo lang din po talaga yung mga sufferings sa mga gabay namin, nakakaawa po talaga. Kasi sila ang unang sumasalag, eh. Sila yung pinaka-barrier natin, eh. Sila yung nandidito, eh, at ikaw 'to. So, nandito ka. Kaya kahit saksakin 'yan, saksakin ka, sila muna sasaksakin, sila munang tutusukin, okay, so what's the message 'no, pa ng mga angels mo na 'yan? Pure heart. So, you have the pure heart, and now dahil sa nagkaroon ka nga ng pure heart, siyempre ang kasunod niyan freedom. 'Yan ang gusto sa'yo ng mga angels mo, 'no, na you have this, freedom, 'no, na hindi ka makulong sa kung ano mang problema. Ayaw nila siyempre, sino ba namang mga gumagabay sa atin ang gusto na nakikita nilang malungkot tayo, nakikita nilang namomroblema tayo, na nakikita nila nasasaktan tayo, wala po. Since andiyan po yung dahil meron ka nga pong pure heart, mabait ka, maaalalahanin ka, mapagbigay ka, makatao ka, so deserve mo 'to. 'No, na magkaroon ng freedom diyan sa mga black magic na 'yan, curses na 'yan 'no. What else? Let's see. Oops. See, freedom from the demonic entities. Amen? Amen. And also sa mga psychic attacks. So, eto na, magiging palong-palo na naman ang psychic, abilities mo. So, yun na eto ha, kumbaga kung kayo nararanasan niyo po yung um, like sa vision 'no, eto kasi na-experience ko po 'to, nashi-share ko lang po sa inyo. Once kasi ako po, nag-meditate, pero madalas po ako makakuha ng mga visions pagka nakahiga na po kasi relax na po ako nun, 'no, and nag-aagaw yung tulog. Ito po 'yan, nag-aagaw yung tulog at yung vision na ibibigay sa inyo. I mean message 'no, that is from the divine, na bibigyan kayo ng mga messages, ng mga warnings, na mga dapat ninyong gawin, ganyan. It's up to you kung ano ibibigay sa inyo din. So now, eto na yon. Kumbaga dati parang napakalinaw ng vision mo. Napakadali mong pumasok, 'no, diyan sa, spiritual realm, 'no. Napakabilis mong pumasok diyan. Parang pagpikit mo ayan na, may makikita ka na kaagad. But nagkaroon ka rin ng times na siguro na parang, alam niyo 'yun, may parang naggaganon na itim. So those are the blockages. 'No, na parang huwag kang makakuha ng any messages from God, from your ancestors. Maybe yang ganyan nagba-block na 'yan, ancestors mo ang may gustong ibigay si ancestors mo but merong black na shadow na gumaganon sa vision mo. So, ayaw nilang iparating sa'yo yung message na 'yan from your ancestors, okay? Okay, and also, yung tipong may sumasayaw or parang merong sumisingit na ewan do'n sa vision na yun, parang blocking, no, the vision. So, yan yung mga yan. Okay, but now is yung psychic attack mo is wala na. And because of the pure heart na meron ka, lahat ng ginawa sa'yo, again, it's backfired. Ting ting. Okay, it's ang layo, 'di ba, dun sa kabilang table ko kasi yung patingting ko. So, it's backfired. Okay? And congratulations diyan. Okay. So, what else? See, you are untouchable, 'di ba? Yun lang yun, eh. You are so untouchable. Untouchable, untouchable. Ganun. Untouchable, untouchable. Ano pa ba? Let's see kung ano pa.
See? So, yung freedom mo talaga is galing po talaga sa iyong mga angels and ancestors, 'di ba? Amen. Okay, what else? Anything else? Anything else? Anything else? Okay, so dito sa mga demonic entities na 'to, your angel says, you need to be careful, always. Kasi ang demonic entities po is nagkalat din po 'yan, okay? Yang mga dark shadows na 'yan 'no, is andiyan lang po 'yan. Pakalat-kalat lang po 'yan parang ebak 'no. Mental illness and I know 'no, nagkaroon ka rin nito before. And also so sa mental illness wala na rin 'no, and the heavy loads 'no. Since untouchable yung first card mo dito, now the heavy loads, the mental illness is wala na rin 'to. Okay, so again, lahat naman po 'yan is again, the heavy loads is also nag-backfired 'no, kasi it's, uh, the bottom of the deck, still the bottom of the deck, okay. So, magandang balita, 'di ba? Napakagandang balita. So, now, all you have to do now is siyempre mas hasain niyo pa po yung sarili niyo. Mas maging deeper po yung strength or strong faith ninyo kay God. Wag na wag po kayo mawawalan ng pag-asa kasi only God will save us, can save us. Nobody can. Hindi anak mo, hindi asawa mo, hindi tatay mo, hindi nanay mo, kundi Panginoon lang ang makaka-save sa'yo. Ang makaka-save sa'tin. Okay, so please 'no, 'yun lang po ang pakiusap ko na tayo po'y patuloy po na manalangin sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo para po sa kaligtasan mo at siyempre sa kaligtasan po ng sanlibutan na po. Okay, so magtulong-tulong po tayo, kapit-bisig po tayo sa pananalangin, lahat po tayo dito ay sagipin ng Panginoon sa kumukulong apoy ng impyerno. Okay, so maraming salamat po sa lahat and again congratulations kasi andito ka na po sa freedom and continue po niyo po 'yang pagkakaroon ninyo ng pure heart 'no, and, pagtulong sa kapwa, pag-iintindi, panggagamot, kung ano man po yung task or mission na binigay po sa inyo ng Panginoon, ipagpatuloy niyo po 'yan. Huwag po tayong magreklamo kasi lahat po 'yan, it's God's plan. Kahit po yung pagdarahop natin, God's plan po 'yan kasi end of the tunnel, end of the day 'no, at andiyan pa rin po tayo sa Panginoon, itataas po tayo niyan. Hindi po habang buhay nandito tayo at hindi rin po habang buhay na nasa taas, eh, landiyan, bababa po 'yan. Kung hindi po nila pahahalagahan yung biyaya pinagkaloob sa kanila ng Ama, okey? Kung aabusuhin po nila, okey? So, maraming salamat po. God bless. Love, peace, and hope, and love and light. Thank you. And again sa mga magpapa-reading po, nandiyan lang po sa description box ang aking contact details and make sure din po na paki-follow po ang Maria Adonai FB account and also the TikTok account, which is Angel Whisper and, Maria Adonai. Angel Whisper 11 po sa TikTok account and, Maria Adonai po sa FB account. Thank you so much. God bless and thank you lahat po sa support. God bless you all.